or ano ba yung mga iiwasan mo pag mag-i-invest kayo? Don't ever invest sa isang bagay na hindi mo alam kung paano mag-work. Ingat tayo sa mga ganon kasi madaming naggalat dyan ng mga Ponzi schemes na nag-aalok ng matataas na returns para mahikayat yung mga kababayan natin na mag-invest. It's all about marketing. Hello everyone! Welcome back sa ating vlog. So in today's video, pag-uusapan natin kung saan kayo pwedeng mag-invest dito sa Canada. Unang-una is yung type of investments na pwede ninyong i-undertake. Pangalawa is yung type of accounts kasi this type of accounts will vary significantly depende sa goals ninyo. Pangatlo is yung mga bagay na kailangan ninyong i-avoid or iwasan pag mag-i-invest kayo dito sa Canada. And sa dulo ng ating video, pag-uusapan din natin yung mga few tips and tricks na pwedeng makatulong sa inyo sa investment journey nyo dito sa Canada. So in terms of type of investment, madami kayong pwedeng pagpilian dyan. Number one dyan is yung investing in share of stocks. Pangalawa dyan is yung bonds. Ito yung sa government bonds or corporate bonds. Pangatlo, pwede rin kayo mag-invest sa real estate, ganyan. And pang-apat, ito yung mga mutual funds. Of course, marami pang iba, pero mag-focus na lang tayo dito sa apat na to. Kung ano yung mga pros and cons ng apat na investment types na to, and kung ano ang magbabagay dun sa investment profile mo. Madami din kasi nagtatanong sa akin personally, kung saan daw ba magandang mag-invest, mag-EFT ba daw sila, mag-stock sila, bonds, real estate, or whatever. Ngayon, pag-uusapan natin lahat ng yan. Number one sa spot natin is share of stock. So pag kayo ay nag-invest sa shares of stock, ito yung magkakaroon kayo ng certain percentage doon sa company na yon. Pero typically, sa ating mga small investors, hindi significant yung portion natin dun sa shares ng company na yun. Ano bang example ng share of stock? For example, guys, is Facebook, si Meta, kung tawagin, si Google, si Amazon, yung iba pang mga companies na yan. Pwede kasi kayong bumili ng certain percentage ng kanilang stock or certain amount of stocks sa public market. So itong mga nabanggit ko sa inyo, guys, ito yung mga publicly traded stocks kung tawagin nila. Meron din kasi, guys, yung mga private companies na hindi tinitrade publicly. Ito yung mga private companies na pwede mo lang bilhin directly from the original shareholders or sa existing shareholders. Ang pagkakaiba nito sa public shares, yung public shares kasi, pwede mo yung bilhin sa isang brokerage firm or pwede mo siyang bilhin generally sa market. So dito sa shares of stocks investing, guys, merong tatlong types ng investors ang papasok dyan. Una dyan is yung mga speculators. Ito yung mga nagtitrade daily or hourly or minute ng shares of stocks. Dalawang investor is yung tinatawag na dividend investors. Ito yung mga investors na naghahanap ng public companies na nagbibigay ng matataas na dividend rates. Yung dividends kasi, guys, ito yung way ng isang corporation para ibigay yung profit nito or i-distribute yung profit niya sa mga investors niya. So ito ang isang magandang investing strategy or isang magandang type ng investor kasi ang ginagawa ng mga to, naghahanap sila ng fundamentally capable na companies and dun sila mag-i-invest. Ngayon, pag-usapan din natin mamaya yung fundamental tsaka technical analysis. And pangatlong type ng investor is ito yung mga capital appreciation investors. Ito yung naghahanap ng companies na tumitingin ng malaking growth or steady growth in the future, no? So, for example, nakikitaan mo ng isang potential yung company na in the future pwede siyang mag-grow exponentially or kahit gradual growth lang. Ito yung mga type of investors na naghahanap nun. Sila yung naghahanap ng mga capital appreciation. Kasi, guys, di ba, sa shares of stocks kasi, maraming paraan dyan para kumita ka. Una nga, sabi ko, yung dividends, yung binibigay ng companies sa mga investors niya. Pangalawa talaga dyan is capital appreciation. Kung gusto mo mag-invest sa shares of stocks, guys, madami ka rin talagang kailangang isipin pa dyan or pag-aralan. Ang mga strategies kasi na nakikita natin na ginagamit nila ngayon, ito yung tinatawag nilang technical analysis at saka fundamental analysis. So, briefly pag-explain lang natin sila ng mabilisan, no? Pag sinabi mo kasing technical analysis, guys, ito yung pagbabasa ng charts or price charts ng shares para makita nila kung saan papunta yung trend. So, yun yung mga technical analysis. Kasi sa technical analysis, meron silang mga tinitignang mga patterns like head and shoulder, reverse cup, or whatever,
madami yung patterns guys, and sabi nila sa mga patterns daw na yon na pre-predict nila kung ano yung pupuntahan nung shares of stock na yun or yung price ng stock na yon. Pangalawa dyan guys is yung fundamental analysis. Yung fundamental analysis, ito yung ina-analyze nila yung buong company or yung performance mismo ng company. Like, binabasa nila yung financial statements, yung mga disclosures nila, gaano ba ka-profitable yung company from the past couple of years, pwedeng year-over-year comparison, or pwede silang mag-move back 5 years prior, titignan nila yung performance ng company. So, that's fundamental analysis. Ako personally, hindi ako tumitingin sa technical analysis kasi technical analysis for me is some sort of speculation kasi kahit magpakita dyan yung pattern, you're still not sure kung susundan ng price chart yung pattern na tinitignan mo. Although marami ng mga nakapag-prove na yung mga patterns na yun talaga is effective, kumbaga. Pero for me personally, there's still alam mo yun, there's still speculation on that side. Kasi kahit makita ko na may head and shoulder, hindi pa rin ako sure kung papasok pa rin siya doon sa entry level ko or sa entry point ko. So siguro pwede mong pag-combine yung fundamental analysis at technical analysis, pero that's a different story. So what I'm trying to say here guys, mapa-technical yan or fundamental, medyo mahirap talaga ang pag-i-invest. Kaya nga lagi nilang sinasabi na kapag nag-invest ka, make your due diligence or perform due diligence. Ngayon bibigyan ko kayo ng mga simple techniques para ma-minimize ninyo yung mga risks na pwedeng mangyari sa pag-i-invest sa shares of stock. Una dyan guys is pwede kayo mag-averaging. Yung averaging, ito yung bibili ka ng shares of stocks ng isang company irrespective of the price. Mataas man yan or mababa, bibilin mo siya at a certain period of time. Kasi ako personally guys, yun yung ginagawa ko. Kasi sa account namin ni Dayan, nakaset na yun na every paycheck namin, certain percentage ng income namin is automatic na lumalabas sa account namin, pumupunta dun sa Wealthsimple, and from Wealthsimple, siya na yung nag-execute ng trades namin. So every month yan recurring or every paycheck recurring siya. Irrespective of the price nung stocks na kinuha namin. Ngayon, medyo caveat lang dyan guys, doon sa pagpili mo ng stocks, dapat alam mo na strong yung stock mo. Gets mo yan? Hindi dapat siya yung tipong mga stock na very volatile na umaakyat ng 10%, bumabagsak ng 20%. Hindi siya ganun dapat nag-work. Dapat yung mga stocks na pipiliin mo for this averaging is yung mga stocks na, alam mo yun, subok na yung performance nila for the past couple of years. So basically, ang ginagawa ko guys, nagmo-move back ako 10 years. Tapos ina-annualize ko yung growth niya. So pag na-annualize mo kasi yung growth niya guys, magkakaroon ka ng idea kung more or less magkano yung increase niya during this year. And so far by doing this, okay pa rin naman yung returns namin, pumapasok pa rin naman siya dun sa average returns ng S&P 500. Pangalawang strategy na pwede ninyong gawin guys is yung tinatawag nating diversification. Huwag nyo lang ilalagay yung investment ninyo sa isang basket lang. For example, pumila kayo ng isang stock, Apple stock. Huwag nyo ilalagay lahat ng investment nyo sa Apple. Why? Kasi pag biglang bumagsak yung Apple, lahat ng investment mo babagsak yan. So you need some sort of diversification. What do I mean by diversification? Dapat ba iba-iba? Like for example, Apple, Google, Amazon? No, it's not that. Kasi Apple, Google, and Amazon is actually in one industry. So kung sinabi mong diversification, dapat i-diversify mo yung industry kung saan ka naka-invest. So kung nag-invest ka dun sa technology industry, pwede ka mag-invest sa mga grocery stores, ganyan, or yung mga commodity, pwede ka rin mag-invest sa mga mining, sa real estate. Alam mo yan, yung across the board, meron kang diversification or meron kang investment sa isa. Kasi ang main concept ng diversification, guys, pag umakyat yung isa, bumagsak yung isa, mag-i-equal sila. Nagigets nyo? So kasi 'di ba, ang stocks kasi normally yan pataas yan, guys, throughout the time. Nagaganyan-ganyan lang yan habang tumataas. Merong pataas pa baba. Pero ang general trend niyan talaga, pataas. Ang kagandahan kasi pag diniversify mo, hindi mo makikita yung portfolio mo na super red or super pula or super negative ka. Kasi nag-o-offset yung pagtaas tsaka yung pagbaba. Pero generally nga, sabi ko, umaakyat yan throughout the time. So yung other strategies na pwede ninyong gawin is yung technical analysis nga and fundamental analysis. I myself is a fan of fundamental analysis because I'm an accountant
I know how to read the financial statements. Kaya ko kasing alam mo yun, kaya mong makita from the financial statements mismo kung kamusta yung lagay ng company. Kasi from the FS mismo, makikita mo, liquid ba yung company mo or yung company na i-investan mo. Profitable ba sila by looking at the earnings per share? Or yung gross margin nila or yung expenses nila, gaano ba kalaki yung mga fixed expenses nila compared dun sa variable expenses. Kasi ganito guys, bigyan ko kayo ng konting background dun sa expenses, no. Ang gusto nyo sa isang company guys is yung maliit yung fixed expenses and malaki yung variable expenses. Kasi kapag malaki yung fixed expenses niya, what if bumagsak yung revenues niya, malaki guys yung net loss niya. Unlike kapag maliit yung fixed cost niya, bumagsak man yung revenue nila, yung gross profit nila will stay relatively the same in terms of percentage. Sa balance sheet naman or sa financial statements, lagi kong tinitignan dyan guys, gaano ba kalaki yung utang ng company. Mas malaki ba yung utang ng company kaysa yung investment capital or yung equities nila? May madami ba silang receivables? Ganyan, ano ba yung composition ng balance sheet nila? So madaming factors na pumapasok kapag nag-fundamental analysis ka. Pero technically, kapag nag-fundamental analysis ka, ang tinitignan mo dito, gaano katatag yung company na pag-iinvestan mo. Gaano kalakas yung performance ng company na pag-iinvestan mo. Kaya nga nang sabi ko sa inyo, averaging yung ginagamit naming strategy. Kaya make sure ko from the start, kailangan yung company na pag-investan namin is relatively safe and relatively strong. Ngayon, punta tayo sa mga bond investment. Bond investment, meron kasi dalawa yan guys. Merong corporate bonds and merong government bonds. Yung corporate bonds, ito yung mga utang ng mga corporation na ino-offer nila sa public. In return, bibigyan kayo ng interest. May mga government bonds naman, ito yung mga basically sa treasury. Ang kaganda ng government bond kasi guys, it is a guaranteed bond, so walang risk na hindi mabayaran yung principal na binigay mo dun sa government. So babayaran nila talaga yung principal plus yung stated interest mo. Yun ang kagandahan ng bonds. Kaya lang guys, sa investing kasi, meron tinatawag na risk and reward. The higher the risk, the higher the reward. Since ang bond guys is technically risk-free, yung return mo dyan, mababa din. So kapag pumunta ka naman sa investments na super risky, basically yung mga technology companies, you're speculating for that gain, di ba? So risky move siya, mas mataas yung magiging upside mo or yung possible upside mo. Pero at the same time, meron din nga yung kaakibat niya na risk na pwede kang matalo. Next guys is mutual funds. So kung kayo ay, alam mo yun, yung diniscuss natin yung shares of stock, tapos medyo talagang hindi nyo pa rin alam or takot pa rin kayo kung anong stocks yung pipiliin ninyo, kung possible ba na itong stock, whatever, ganyan. Pwede kayong mag-venture out sa mga mutual funds. Kasi ang mga mutual funds, guys, merong manager na maghahawak ng portfolio ninyo. And itong managers na to, guys, experience sila sa pagpili ng mga stocks na bibilhin. And ang mangyayari sa mutual fund kasi, guys, madaming investors maglalagay ng pera sa isang pool. Yung pool na yon, yun yung ima-manage ngayon nung manager ninyo or yung fund manager ninyo. Ngayon, yung from this pool, lahat ng return nito pupunta sa pool, net of the expenses or yung kikitain or yung commission ng manager ninyo for managing your fund. So mutual funds are generally safer in terms of risk management, no? Kasi professionals yung gumagawa ng trades ninyo. Pero take note lang guys na sa pagpili din ng company, kailangan maging aware din kayo na hindi lahat ng company ay equal. So sa mga mutual funds, make sure lang na pumunta kayo sa mga institutions na kilala and may reputation ng magandang returns. Pero take note guys, hindi dahil kumita sila last year ay kikita rin sila this year. And lastly is yung real estate. Alam naman natin dito sa Canada, di ba? Pataas ng pataas yung value ng real estate dito. Like for example, yung bahay na binili namin worth 340,000, no? Ngayon, nasa 434,000 or 435,000 yung mga recent na binenta dun sa area namin. So in just span of 1 year, almost 100,000 yung tinaas niya. Pero ang problema kasi sa real estate guys, no, hindi mo rin alam kung kailan babagsak bigla yung presyo ng mga bahay. It can be na next month biglang bumagsak or next year biglang bumagsak. So anything can happen sa real estate. And of course, ang pinakamalaking struggle sa real estate is yung capital investment na ilalagay mo. Kasi para makapag-invest ka sa real estate, no, kung investor ka, kailangan mo mag-present ng 20% down payment. Pero kung owner-occupied, kailangan mo ng 5%.
So from there, malaking kapital ang kailangan mo talaga. Pero kung nag-start ka lang ng, alam mo yan, pa $100, $500, ganyan, better siguro or mas maganda sa ibang types of investment, hindi real estate. So kung talagang interested kayo sa pag-i-invest, no, ilalagay ko yung personal na ginagamit ko na broker, no. Ito yung Wealthsimple Trade. Kasi guys, dito sa Wealthsimple Trade, pwede kayong mag-trade for free. So, kapag nag-trade ka, bumili ka ng stocks mo, wala kang babayaran na commissions or whatever. Kung naghahanap kayo ng reliable guys na broker, just let me know or click the link below kasi makaka-receive ka ng $25 pag nag-sign in ka and nag-fund ka. And of course, makaka-receive din ako ng referral fee na $25 din. So, parehas tayo, may $25 tayo. So, pwede mo nang gamitin yun pang start sa pag-invest mo. And mabanggit ko rin pala dun sa Wealthsimple namin, no, automatic na nagde-deduct yung investment namin from our account every paycheck. And then, automatic na ini-invest ni Wealthsimple yung pera namin sa mga stocks na gusto namin, na pinili namin, sa kahit anong rate man yan. So kung $100 yung lumabas sa paycheck namin, bibili siya ng stock na yon ng $100. Kasi guys, sa Wealthsimple, meron silang tinatawag na fractional share. Hindi mo kailangan bumili ng isang buong share. Pwedeng 0.5, 0.2, 0.3, or whatever. So kung $100 yan, tapos yung stock is worth 200, bibili lang si Wealthsimple ng 0.5. Fraction of 1 share. And of course, para sa mga dividend investors din yan, kagandahan din doon, kapag may na-receive ka na dividend sa Wealthsimple, pwede mo siyang sabihan na, oh, i-reinvest mo to sa stock din na to. So, ganun yung ginagawa namin ni Dayan right now. May automatic investing kami, tsaka dividend reinvesting. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga type of accounts. Meron kasing tinatawag na registered account tsaka non-registered account ito sa Canada. So, yung mga non-registered account, ito yung mga taxable account, like kung magkano man yung kitain mo in capital appreciation or dividend, matatax yun based dun sa income ng investor. So, that's the non-registered account. And sa registered account, meron niyang iba-ibang mga accounts dyan. Unang-una dyan is yung TFSA, kung tawagin nila. Ito yung tax-free savings account. So, lahat ng in-invest mo doon, lahat ng kikitain ng investment mo na yun is tax-free. Wala kang babayaran na tax ni piso or ni dollar man yan. So, ibig sabihin, lahat ng dividends na ma-receive mo, lahat ng capital appreciation na makukuha mo from investing in your stocks or your position or your portfolio, tax-free po siya. Wala kayong babayaran na tax. So, anong kagandahan nito guys? Pwede nyo kasing i-reinvest yung kinikita ninyo doon sa loob ng TFSA account ninyo ng tax-free. So, mas malaki po yung kikitain ninyo overall. Unlike kapag kayo ay nasa non-registered accounts, so every time na may dividends ka na matatanggap, magta-tax ka doon. So nababawasan yung proceeds mo from your investment income, di ba? So yun yung buong premise niya. Pero sa TFSA kasi, merong limit yan sa contribution na 6,000 per year. So every year yan, nadadagdagan ng 6,000, 6,000, 6,000. So ang kagandahan yan guys, kapag kayo ay nasa Canada, mag-open kayo ng TFSA ninyo agad and maximize nyo yung 6,000. Although pag hindi nyo naman ginamit siya for 1 year, for example, di ka nakapag-invest nung unang year na pumunta ka dito or nag-turn 18 kayo, madadagdag yan dun sa contribution amount niyo or contribution limit nyo sa susunod na taon hanggang sa mag-accumulate ng mag-accumulate. Ang susunod na mga registered accounts, ito yung tinatawag nilang RRSP. Ang kaganda naman ng RRSP, ito ay tax-deferred accounts. Ibig sabihin guys, yung tax na babayaran mo sana sa mga investment income mo is madi-defer hanggang sa i-withdraw mo siya. Tas ang kagandahan pa nito guys, pag kayo ay nag-contribute sa RRSP nyo right now, sa susunod na tax season or sa tax filing ninyo, makaka-receive kayo ng refund based on your amount of contribution. Kasi ang main ano ng RRSP is for retirement. Kaya kapag kayo ay nag-retire na, ang premise dyan, mas mababa yung tax bracket ninyo, kaya mas maliit yung babayaran ninyong tax kapag withdraw na ninyo yung RRSP ninyo. Meron ding mga registered accounts like FHSA, ito yung bago lang, yung para sa mga first time home buyers, savings account. So, pwede kayo mag-invest dyan or maglagay ng pera nyo dyan and pwede nyo siyang i-withdraw ng tax-free para pang down ng bahay ninyo. Pero take note, yung withdraw nyo na yon, kailangan nyo ring bayaran pabalik dun sa account ninyo. Pag hindi nyo yon binalik, magkakaroon ng tax yung withdraw nyo na pera. So basically, yun yung mga registered accounts. So sa akin, ang ginagawa ko muna ngayon, minamaximize ko muna yung TFSA ko. Kapag naubos ko yung contribution limit ko sa TFSA, tsaka ako papasok sa RRSP. So now, punta tayo sa mga kailangan ninyong i-avoid or ano ba yung mga iiwasan mo pag mag-i-invest kayo dito sa Canada, no? Meron akong listahan dito para hindi natin makalimutan. So unang-una sa lahat guys, ito natutunan ko way back before pa ako pumunta dito sa Canada. It applies to everyone, no? Invest only to those things na alam mo kung paano nag-work. Okay?
For example, shares of stocks. Alam natin nag-work yan, bibili ka ng porsyento mo from a company and in return, capital appreciation and dividend income. Don't ever invest sa isang bagay na hindi mo alam kung paano mag-work. Like, for example, bigyan ko kayo ng typical dyan na example. Inaalok kayo, bigyan nyo sila ng 10,000 Canadian dollars, in return, bibigyan kayo ng 20% interest per month. Di ba? Isipin nyo yun. $10,000, bibigyan kayo 20% interest per month, magkano na yun per year? So already 200% plus, 240% interest. So mata-times 2 mo yung pera mo in just a year. Isipin nyo, anong gagawin nila doon sa investment mo na yon para magkaroon ng return na 20% per month? Di ba? Kailangan mo maintindihan kung ano yung pinag-i-investan mo. Saan ba nila gagamitin yung pera at bakit ang laki-laki ng pinapangako nilang returns sa'yo? So, ang basic rule natin yan, guys, if it's too good to be true, then probably it's not. Diba? So, yun, ingat tayo sa mga ganon kasi madaming naggalat dyan ng mga Ponzi schemes, yung mga scams kung tawagin natin, na nag-aalok ng matataas na returns para mahikayat yung mga kababayan natin na mag-invest. It's all about marketing. Okay? It's all about marketing. Magaling magsalita yung mga yan, guys. Maniwala kayo sa akin. I've been there. Nakamit na ako ng mga tao na sobrang galing magsalita. And, alam mo yun, kung pinakinggan mo yung presentation talaga nila, magme-make sense sa una. Kasi nandun ka nahahype ka, ganito yung returns, whatever. Pero, ayun, perform your due diligence and huwag kayo basta-basta maniwala sa sinasabi nila. Lalo-lalo na pag sobrang taas ng binibigay sa inyo na rate. Second, na iwasan ninyo is timing the market. Timing the market is okay. I mean, it's good in some sense. Kasi ito yung tinatawag nilang buy low, sell high. Timing the market. Pero generally for me, hindi siya nag-work. Kasi alam mo yun, bigyan ko na example. During the pandemic, I'm an investor already. Nagtitrade ako, hindi pala investor. Trader ako, nag-speculate ako. And yung mga share prices, guys, bumagsak talaga ng sobra. As in, bumagsak ng sobra, alam nyo yan. 2020 yan. Sobrang bumagsak, pero ako, hindi pa rin ako bumili. Alam nyo kung bakit? I overanalyze the situation. Sabi ko, hindi pa to yung perfect timing. Mag-aantay pa ako, babagsak pa yan, babagsak pa yan, babagsak pa yan. Until such time na nag-rebound na yung market. Nung nag-rebound yung market, mataas na. So ako naman, nasasayangan na akong bumili. Bigyan ko kayo ng example si Jollibee. Jollibee is trading around 200 pesos per share dati, before the pandemic. Around that range, mga 180, 190, 200. Tapos, nung nag-pandemic, guys, bumagsak yan hanggang, I think, if I'm not mistaken, 90 pesos per share or 80 something per share. Pero hindi siya nagtagal sa range na yun Pero kasi sa amin dati, sinasabi namin, may mga groups kasi akong sinalihan dati na, alam mo, hyper. So sinasabi namin, babagsak pa yan sa presyo ng burger steak, di ba? So presyo ng burger steak that time, I think is 60 pesos. So yun yung target namin na mag-entry. Tinatimingan namin yung sobrang baba. Pero hindi namin ina-expect na biglang nag-bounce back. And nung nag-bounce back ng $100, nakita ko na yung mga presyo dati na nag-$90, $85. Nasasayangan na akong bumili. So, hindi ako nakabili. Ngayon, Jollibee Food Corporation, I think, naglalaro na siya nandun na ulit siya sa 200 mark. So, bumalik na siya. That's 100% investment income na sana. Pero wala Trinay kong timingan yung market before Kaya nga gusto kong i-share din sa inyo na ang pag-timing sa market, it's a very risky move. It's a double-edged sword. Pwede ka niyang matulungan, pero pwede ka ring maka-miss out. So yun, never time the market. So kung parehas ko kayo ng profile, pwede nyo gamitin yung averaging. Buy a certain share at any price at a given or specific timeline. So, pangatlo na pwede kong ibigay sa inyo na i-avoid ninyo, guys, is yung mga dummy or yung mga scammers or yung mga fake brokers. Make sure na kapag nag-invest kayo, mapa stocks yan or mapa whatever, kung ano mang investments yan, make sure na legit yung pinag-investan ninyo. Diba? Wag lang kayo basta-bastang, alam mo yun, mag-invest ng hindi nag-check sa broker. Like, for example, inihikayat kayo ni Juan, mag-invest tayo dito, malaking kita dito. Ikaw naman, nag-invest ka lang because you trust Juan. Ang problema si Juan, nahikayat lang din siya nung company na yon. So what will happen to you guys kapag yung company na pinag-investan ninyo is scammer pala? Hindi scammer si Juan Inuulit ko, hindi scammer si Juan. Nahikayat si Juan, nahikayat ka rin ni Juan. Ang problema dun guys, hindi kayo nag-check, hindi nyo chinek yung company profile ng pinag-investan ninyo. Number one dyan, kailangan ninyong mag-inspect
mag-inspect kayo ng documents, hingin yung mga documents nila. And siguro tip na rin sa inyo, no, pag nag-invest kayo, always check na lang or always invest na lang or always transact na lang sa mga reputable companies. Huwag kayong susubok na ng, alam mo yun, bago or whatever. Punta kayo sa mga companies na meron ng standing na maganda, reputable sila, maganda yung mga backgrounds nila, and so on and so forth. So to end this video guys, no, gusto ko lang tanungin nyo yung sarili ninyo before kayo mag-invest. No? Do you want to invest passively or actively? Magkaiba kasi yan guys eh. Pag sinabi mong passive investor, it's like me, na invest ako dito, hayaan ko na siya. Hayaan ko siyang mag-work on its own. Kapag naman active investors kayo, ito yung tipong mag-invest ka ngayon, tas lagi mong tututukan, make sure mo na nakukuha yung goals na gusto mo. Tanungin yung sarili nyo, ano ba kayo? Active or passive investors kayo? Kasi kung active investor kayo, I would suggest na pag-aralan nyo yung technical analysis. Yung technical analysis talaga kasi yung pag-aaral ng patterns sa charts, doon kayo malaki yung kikitain ninyo doon guys kapag marunong kayong magbasa ng charts. And kapag tama yung mga decisions ninyo. Pero syempre, make sure, kailangan meron pa rin kayong tamang mindset and tamang principles na pinapanindigan. So yun para sa mga active investors, sa mga, alam mo yun, gusto nyo ng active income. Pero pag kayo ay tipong parang sa akin na gusto ko passive income yung kukunin ko, siguro ang pwedeng maging strategy ninyo is yung averaging, yung binanggit natin kanina, or kayo yung pwedeng maging investors na capital appreciation investors or dividend investors. Yun yung mga tipong investors para sa mga passive investments. So yun lang naman yung mga gusto kong i-share sa inyo today guys. I hope na may natutunan kayo, no. Disclaimer lang pala guys, no. Lahat ng binanggit ko sa inyo dito ngayon is based lamang sa personal experience ko tsaka sa personal knowledge ko. Kasi I've been trading din since nung nasa Philippines pa ako. Talagang nagbabasa rin ako ng chart, hindi siya nag-work sa akin. And right now here in Canada, I'm doing averaging or yung capital appreciation and yung dividend investing. So yun lang guys, I hope na may napulot kayo in today's video. And yun, invest at your own risk guys, and yun, happy investing. Again, thank you so much for watching. This is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa mga goals. And yun guys, I'll see you sa next vlog. Bye bye.